Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito rin yung lingkod paglinawan na nagbubugan ng isang pagbati para sa ating sekretary. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Ito po kami muli sa ating programa, Iparas kay Paras. At kami po ni Paring Ado ay nababahala sa mga pangyayari ngayon na sobra-sobra ang krimen. Magmula nung mga kidnapping, magmula noong crimes ng drug related crimes, pati yung pagpasok ng droga na wala pa rin nangyayari, yung sa Batangas wala pa rin solusyon. Ito na naman yung Anson Ke na nagbayad na ng ransom at pinatay pa. At ito naman may mga naririnig tayo na mga krimen tungkol sa kidnapping pa din na hindi pa na imbestigahan dahil takot ang mga biktima. Involving other nationalities. Involving other nationalities. Japanese, yes, Koreans, mga Chinese mainly. Ito po, nababahala tayo dahil mukhang sinusuppress ng Malacanang ang data tungkol dito at pinagsinungalingan na there is indeed crimes that are committed in the country. And mukhang nagkasabuatan ang Malacanang at ang Philippine National Police na ang data daw ay bumababa ang krimen. Ito, pakinggan natin itong isang lukaret na babae sa Malacanang at nagsisinungaling. In-interview siya ng ni Ted Pailon at tingnan mo yung sagot kung may katalinuhan ba ang sagot nitong lukaret na ito. Ito, pakinggan natin mga kababayan. May katuturan. Bumababa daw po ang index crime, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index yan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Sa ngayon pala rito kay Lucaret, kailangan paglabas po ng bahay, nagtutumbahan yung mga tao. Para for her to establish that there is a crime that's going on, kailangan personally nakita pala niya that she is a witness to snatching, she is a witness to stabbing the victim, she is a witness to the kidnapping, para lang niya sabihan ang taong bayan na naaalarma ang Malacanang. But so long as hindi siya nakakakita sa sarili niya at sarili niyang perception
ay wala palang nangyayari na mga krimen sa ating bansa. Pare, saan ba galing itong tao na ito? Sa ibang planeta ba ito? Ha? I mean, common sense will dictate that crimes are reported by news agencies. In the olden times and even up to the present, the mainstream media are the ones really that reported all these criminal activities. But ngayon kasi, because in the advent of the social media, everybody is aware kasi pinapasa yung it is shared and it is passed on to a lot of social media users. That's why it creates an alarm to people dahil may mga nangyayari talaga. O, tingnan mo, pakinggan natin si Ted Pailon in his interview with the business community. Ito, pakinggan natin. Kasi wala tayong mapapala dito sa Lucaret na messenger ng Malacanang. Maski kailangan sana na sasabihan nila ang taong bayan na, opo, we are trying to solve the problem. But she is suppressing. She is suppressing the government's activity, government's action by saying right away na wala tayong kriminal na nakikita. Wala akong kriminal na nakikita. Walang crimes na kinukumit ng taong bayan. O, ito po, pakinggan natin si Ginoong Ted Pailon in his interview with Sergio Ortiz Luis. Ito po yung kaibigan ko ito. Matagal na ito sa industry. Sa Chamber of Commerce and so on and so forth. So, very much aware ito siya sa nangyayari. Pakinggan po natin. Gusto ko lang po munang kumpirmahin na ito po bang inyong statement na inilabas tungkol po sa nangyari dito kay Ginoong Anson Ke, ito ho ba ay sadya pong nanggaling sa inyo yung statement na these aren't just random acts of violence, these are signs of a much deeper problem? Ano ba, nung maglalabas sa statement ang sa business sector, ikot na, worried na, nag-request ang mga Filipino-Chinese Chamber of Commerce if we can co-sign the statement, and readily we agreed to co-sign that statement. Sir, can you say again please? Hindi ko masyadong klaro. Nag-co-sign kami sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce statement readily. As a matter of fact, marami pa sana association, kaya lang rush yung nila matagal yung proseso ng pag-approve ng mga board nila. So kami lang yung Philippine Chamber, Philexport, kami lang yung non-Chinese group na nakapirma. Pero pipirma rin sana iba, kaya lang madalian within the day. Kailangan hindi nakapag iba, nakasama iba. So klaro po ito, sir, na ito po kaseryo ay strongly worded statement from the business sector. Well, totoo yun. Kasi talagang worried naman ang business sector at ang feeling nila talaga merong yung prison order natin at especially yung mga Chinese, they feel aggrieved because alam mo naman, parang may xenophobia rito. Feeling nila baka hindi sila tutulungan ng gobyerno at baka binabali mo lang sila, kaya humanap sila ng suporta rin sa ibang business sector na hindi Chinese. Opo. Sir, seryo, hindi ko alam kung kayo po ay makapaglalabas nga ng informasyon tungkol po dito sa aking katanungan. Sa ngayon ho ba, sir, maliban dito kay Anson Ke, may alam ba kayo na ngayon live kidnapping case pa rin involving a Chinese businessman? Well, actually, right after the statement, tinawag kami sa meeting, may secretary,
Nandun si chief ng NBI, nandun si chief ng PNP. At nagkaroon nga kami ng parang session, after which nagkaroon ng press conference, pero merong mga pinag-usapan na we cannot divulge to the public, no? Pero I think, lumabas naman na sa media, at sinasabi naman talaga nila na there are 12 cases so far recently, no? At noong right after the conference, meron na pabalita doon sa mga grupo namin na meron nangyayari, no? Kasi ang conference namin, I think is April 12 yata eh. Tapos, right after that, meron na namang nangyayari. There are live 12 cases. So, ito bang ating messenger sa Malacanang, itong Lucaret na babae, ay hindi ba siya nagko-coordinate sa task force itong ginawa nila? Ito nga daw information, sabi ni Ginoong Sergio Ortiz Luis, ay nanggaling sa task force. So, anong pinagsasabi nitong Lucaret na kailangan pa siya mismo ang makakakita for her to accept the fact that there is actually criminalities going on in this country? So much criminality. Ito pa nga lang 12 na incidents eh. Ito pa, yeah. Baka gusto ni Claire Castro kidnap me. Kidnap me. Hanggat hindi siya nakikidnap, hindi siya maniniwala. Hindi siya maniniwala na may krimen na nangyayari na in plentiful. Tulad lang nito sa sinasabi ni Pailon, yung mga sinaksak na mga Japanese or Korean. Ito, lalo na ito sa Volunteer Against Crime and Corruption. Siguro dapat makikinig din ito si Lucaret sa mga the people who know. Di ba? Mga NGO or mga active organizations who are on the watch of what's going on in the criminal world. Ito po, pakinggan natin ito si Ginoong VACC. Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteer Against Crime and Corruption. Ito, pakinggan natin. Una po, ang VACC ay hindi masyadong acceptable sa amin yung data at yung pronouncement na bumababa ang index crime, non-index crime, focus crime, major crimes, whatever, no? Ito yung mga minsan ang hirap intindihin, no? Yun ang sinasabi po nila. But ang sagot po namin dyan, especially sa kidnapping, bakit po nag-initiate, nag-create ng Special Investigation Task Force Against Kidnapping kung nakita nila na bumababa ang ang index crime, meaning yung major crimes. So nag-create sila, composite po to, NBI, Immigration, Anti-Money Laundering, PNP. It is a interagency which is we support. But then the moment mag-create ka niyan, naalarma sila, nakita nila may resurgence. Kalimutan muna natin yung mga data na ni-release. Well, yung case solved na sinasabi nila, yung kay Anson K. Liao, we support that. It is a case closed, case solved but not a case closed. Simply because wala pa nga yung mga masterminds talaga dito, no? Kung sino ba ang nag-utos, kumuha ng kontrata dito doon sa tatlo, no? Especially yung kay David Tan Liao. So yung sinasabi nga nila, no, yung for us kasi it is a big insult pag ang PNP po naglalabas or even the executive branch naglalabas na magaganitong pronouncement, ang crime rate bumababa. It is a big insult kasi po yung mga biktima, kami, we are still crying, grieving, nasa wait ka, naglalamay ka, then maririnig mo, bumababa ang crime rate. And then, can we feel it? Nararamdaman ba natin ang pagbaba? So, ang panawagan natin sa executive, please bring back
to us the trust and confidence, yung peace and order, para maramdaman natin, matranslate nila yung mga datos na sinasabi nila bumababa. That is a tall order, no? Coming from Boy na the executive, meaning si Bangag na Pangulo, should be able to order his minions. Kung in-orderan nga niya yung pagkidnap kay Duterte, ang dali-daling i-order niya kay Marbil. Marbil, huwag kang magsisinungaling. Ipalabas mo sa publiko yung tunay na mga nangyayari. Huwag mong isuppress at gusto mo lang iparinig sa akin na maganda yung ginagawa mo, pero ang katotohanan ay hindi naman talaga. Huwag ka na magsipsip sa akin, Marbil. Magsipsip ka sa taong bayan. Yun ang sinasabi natin dito. Paring Ado. Paano bumabayan? Ultimong gobyerno, naaakusahan ng kidnapping. Of course. So dito na lang po tayo at magandang hapon po sa inyo, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat.